Madidinig kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Subahagi na ipinamamaling sa amin ng buong kapal yung karanasan ng kanyang pagkamagal, uling pagkabuhay, ang bahagi na kung saan ay ang kanyang pag-akyat sa langit at ang biyaya na ipinagkakaloob niya sa atin sa banal na Eucharistia. Pero yung mga salitang una ay yung kaunting panahon na lamang. Tutusin po ay napakabilis ng panahon ay na lumilipas. Sabi nga natin, kaya minsan sabi na natin ay parang napakatagal. Pero kung titingnan po natin ay napakaliit lang ng panahon. Kahit na yung panahon na ipinagkaloob sa atin. Sabi nga ho natin, lalo na ho sa mga may edad na. Yun ang kuminsan isa sa mga kung tawagin natin ay fallacy of the time. Na parang akala ng tao, we have all the time. Akala ng tao ay marami tayong panahon. Sabi natin, yun ay isang kasinungalingan na maririnig natin sa daigdig na ito. Sabagat napakaiksi lamang ng panahon na ipinagkakaloob sa atin ng buong kapal. Kaya sana po ay ating lasapin ng maayos yung panahon na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Gamitin natin ng maayos yung panahon na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Sapagkat, sabi nga, oras na dumaan tayo sa bawat minuto at sandali. Hindi na ito babalik. At tutusin po ay napakadali lang ng bawat paglipas na panahon na makikita natin sa daigdig na ito. Kaya sana po ay gamitin natin ng maayos yung bawat sandali na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Pangalawa, yung hamon na pinahayag ng Jesus na ang kalungkutan ito ay magiging daan ng inyong kaligayahan. Yung paano na ipinapahayag ng Diyos ay yung mga pasakit, pero ito ay maging daan na kasiyahan. Yun yung nais na ipinagkaloob ng buong Panginoon. Bagamat po hindi lahat. Hindi lahat. Pero nawa ay huwag tayong mawalan ng lakas ng loob. Pero yun ang pangako ng Diyos. Your sorrow will be turned into joy. Yan yung dynamics ng crucifixion, resurrection, ascension. So bahagi yun. At tututusin nyo, mas maraming kaligayahan na nais na ipagkaloob sa ating mga buhay. Kaya po yung
Rosaryo na Rosaryo. Kung gusto mo isang misteryo lang, yung sorrow, nandiyan yung joy, nandiyan yung liwanag, nandiyan yung muling pagkabuhay, glorious mysteries. Pero ginawa yung huwag namin kalimutan na sabi nga natin na makikita natin may mga tawagan natin ay necessary suffering. May mga unnecessary suffering ba? Oo. Yung epekto ng kasalanan. Dahil bahagi yun. Pero sabi nga natin, ay pwede pa rin maka-turn yun kung talagang tayo ay magbabalik loob sa Diyos. Makita natin yung tunay na kaligayahan na dulot ng pagligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sana yun yung imahin na makita natin sa pagkilos natin sa daigdig na ito. Nang dulot ng Jesus ay ang kaligtasan, kaayusan, at kaginhawa. At nawa, makita natin yung conversion na mga bagay na maaaring nakikita natin na nagdudulot sa atin ng kapigatian na ito ay maging isang kaligayahan. At yun yung ipinalangin natin, sana maging bahagi ng ating pagtulong sa daigdig na ito. At lalong-lalo na sa pagtulong natin sa panawagan ng ating Panginoong Jesucristo. Na kung susunod lang tayo sa kanyang kalooban, ay sana makita natin yung kalooban na nagdudulot ng kaluwalhatian, hindi ng kalungkutan. So bahagi yun, kasi yung kalungkutan ng Diyos, hindi galing sa Diyos yun. Hindi yun ay bagay na ipinagkaloob ng Diyos na nawa na kinakailangan natin na pag-ibayuhin na makunawa.